Tseng-tseng, dahan-dahan lang. Oh, si Mang Chi, kasama mo pala ang apo mo papuntang lungsod. Lolo, mahina na ang tuhod mo, huwag kang magmadali. Okay lang yan. Ang laki ng bag ng apo ko. Kailangan tulungan na matanda. Tutulungan kita. Malakas ako, magaan lang itong bag sa akin. Sige. Narating na natin. Halika. Lolo, masasahuran kita. Salamat. Matanda na ako. Hindi na katulad ng apo ko. Ikaf naman batang patu. Ang lakas ng enerhiya mo. Kahit mag-asawa ka na balang araw. Hindi na ako mag-alala na maapi ka. Haha. Ayoko mag-asawa. Panghabang buhay kong alagaan si Lolo. Ang bait-bait talaga ng apo ko. Tita Zhang. Mabait at mapagmahal sa pamilya si Zeng Zeng. Gusto ko siyang kunin bilang tutor ng anak kong si Guifan. Pasaway yang batang yan, palaging nagkakagulo at hindi marunong rumespeto. Kailangan niya ng disiplina. Lahat ng tutor niya ay umalis na dahil sa inis. Magkaedad sila ng apo mo. Sana maging mabuting impluensya siya. Sige, papayag ako. Meng Che, swerte ninyo. Matatapos na ang hirap ninyo. Ikaw ba yung tagapangasiwa ng pamilya Gu? Si Tita Zhang? Oo. May ipinagagawa ba si Boss Gu? Inutusan ako ni Lola Gu na tanungin kung pwedeng. Sumama ang apo ninyo sa apo naming lalaki bilang tutor niya. Kung hindi niya gusto, pwede siyang umalis anumang oras. Sasahurin siya ng 50,000 bawat buwan. Kung magaling siya, tataasan pa namin ang sahod. Ano es atingin ninyo? Lolo, gusto kong pumunta. Mahina na si Lola, tapos may rayuma ka pa. Sumasakit yan kapag taglamig. Matanda na ako, responsibilidad kong kumita para sa inyo. Maaming patakaran sa mayayaman. Natatakot ako na maapi ka roon. Hindi ako takot. Bukod sa kita, makakapag-aral pa ako. Bihira ang ganitong pagkakataon, di ba, Lolo? Huwag kayong mag-alala, Mang Che. Hindi namin siya pahihirapan. Tara na. Huwag kang mag-alala, Lolo, alis na ako. Medyo pasaway ang amo kong lalaki. Magpasensya ka na lang kapag pinapalo mo siya. Basta hindi siya sobrang pasaway. Hindi ko siya pag-initan. Sige, pasok na tayo. Kung sasapakin ko siya ngayon, mawawalan kaya ako ng trabaho? Pinapunta ka rito ni Lola para turuan mo siya. Anong gagawin mo? Keo, sudrinan niyo siya. Bigyan ng leksyon ang batang yan. Ikaw ang bunso ng pamilya ko? Ano pangalan naya? Gu Yifan. Guyifan, DBA? Oo, AKO yun. Natatakot ka na? Natatakot na eh. Di ka pa alis? Pinagbuhusan mo ako ng maruming tubig, minura mo ako, at tumakbo ka pa. Gusto mo pang tumakbo? Anong ginagawa niyo diyan? Tulungan anyo ako. Ibaba MOAKO. Tumakbo ka pa.
Huwag na, huwag na. Ako na po, 8. Di na ako tatakbo. Ako na po. Kahit mga ligaw na kuneho sa privilege, nahuhuli ko. Ay ka pa kaya? Ako na po, 8. Ako na po. Patawarin enyo na AKO. Ano ang nangyari? Lola, Pinagbuhusan ako ng maruming tubig ng apo nyo. Bayaran enyo. si, bayaran kita. Tia Zhang, paliguan mo siya at bigyan ng damit. Opo, Lola. Zhengzheng, sumama ka sa akin. Lola, Ginanyan ako ng batang yan. Hahayaan mo lang siyang umalis? Ano? Di kasi ngayon? Tiisin mo. Pinapunta ako ni Lola para disiplinahin ka. opo. Palagi na lang nagkakagulo sa bahay dahil sa batang to. Ngayong nandito si Zhengzheng, makakatulog na ako ng mahimbing. Pagbalik ng tatay ni Ifan galing biyahe, may masasabi na ako. Parang yan. Palalayasin kita sa pamilya ko. Halika kayo rito. Ano po ang utos, Gino? May magandang ideya ako. Kung di tayo mananalo ng harapan, gumawa tayo ng kalokohan. Dinala and yogi yung hainin natin yo? Opo, buhay na buhay PA. Chijang sa Sinjalan kita. Gawin enyo na. MGA tanga. DBA enyo alam na takit AKO Dian? I ka NA. Di ako naniniwalang di siya matatakot. Tara, tingnan natin. Dito kayo magbantay. Natakot ka ba? Talaga? Hindi ka takot sa ahas? Ikaw nagtapon nito, di ba? Bitawan mo ako. Ano ba gasto mo? Ikaw ba naglapit nito? Hindi talaga ako. Narinig kayo lang siga mo. Kaya pumasok ako. Alisin mo na yang ahas. Alisin mo. Alisin mo. Kizheng, tutulungan sana kita. Tapos gagantahin mo AKO? Ayaw mo nga sakin, bakit ka magiging mabait? Totoo. Mabait talaga ako. Paano kita lalakahin? DAKO nananawala. Ang sama mo talaga. Chijang galit na galit AKO SEO. Tulong. May tao ba Dian? Takot na takot ako. Ano nga mo yan? Gu Yifan. Naihi ka sa salawal. Imposible. Huwag kang makalat. Gino, Kayong dalawa, palayasin niyo siya. Chi Zheng. Hindi. Chi. Chi. Hindi. AIDS Hank, mali ako. DNA ulit. Tulungan anyo ako. Ginoo, nandito na kami. Guifan, lumiban ka sa klase ngayon? Gino, ayos ka lang ba? Gino? Anong Gino? Arengan yo ako. Lumiban ako. Ano magagawa mo? Suntukin mo kayo.
Guifan, ituturo ko sa iyo ngayon ang leksyon. Tumigil ka. Huli ka. DMOAKO mahuli. Quiz hang, probinsya ng to, manghihimasok ka sakin? Pinigilan mong kumita, sino pa sasaktan ko? Lola, seryoso bang papaluin? Baka masaktan si Pino. Dapat paluin pag lumiliban. Kung di mo siya didisiplinahin, wala nang eskwelang tatanggap sa kanya. Ziege. Lilivan ka pa ba? Grochi. Jung. Hindi NA. DNA ulit. Tara, isulat mo ang mga patakaran. 10 beses. Kapag di mo natapos, walang kakain. Tapizan mo lahat. Magsorry ka sa guro bukas. O papaluin kita ulit. Sige. Tatay, umuwi ka na. Palayasin mo si Chijung. Kung hindi, di mo na makikita ang anak mo. Maulan sa panahon ng Qingming. Gu Yifan. Gu Yifan. Gu Yifan. Itinuro ng pastol ang Tsinghua Village. Okay class, dismissed. Paalam, guro. Tapos na ang klase ni Quiz Hang. Ano na naman ang gusto mong gawin? Paalam sa teacher. Tara na. Lola Gu. Sige, sakay na. Quiz Hang, ano na naman ang gusto mo? Barian mo si Lola. Ayoko. Chi Zheng. Lola. Sige, sakay na tayo pauwi. Lola. Mas matino at masunurin na ang young master ngayon kaysa dati. Oo, salamat kay Zhengzheng. Pero hindi sapat ang pagsunod at pagiging matino. Tingnan mo, hindi kasing lakas ni Zhengzheng ang katawan ni Yifan. Kailangan pa siyang sanayin. Oo, tama. Anong nangyari kay Guifan? Ngayon, Kaawan ng young master. At araw din ng pagkamatay ng kanyang ina. Kaya tuwing araw na ito, walang nagdiriwang ng kaawan niya. Hindi ko inakalang katulad ko rin pala ang batang ito, walang nanay. Naalala ko, may rooftop sa tapat ng bahay ng mga gu. Tulungan mo akong maghanda ng mga paputok. Ziege. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Masama ang pakiramdam ko ngayon, huwag mo akong guluhin. Tingnan mo. Bakit may nagpapaputok? Siyempre AKO yan. Espesyal na naghanda ako ng paputok para sa kaarawan mo. Magsabit ka na. May masamang tao. Young master na mga gu, pinabangkarote ako ng pamilya ninyo. Pupunta na sana ako sa inyo. Hindi ko inaasahang makikita kita rito. Malas muntag ngayon. Tatalian muna kita para makapagpresyo ako sa pamilya ninyo. Guyifan, tumakbo ka. Ay ko? MGA hamak lang ang dalawang ito. Hindi ko sila pinapansin. Sige, ikaw na muna. Ang yabang mo naman, batang babae. Tingnan natin. Buti na lang hindi sila tumakbo. Naiwan si Quiz Hang para harapin ang dalawang bodyguard. Hindi ba taksil ako kung tumakbo ako? Hindi pwede. Siya pa ang sumama sa akin para magdiwang ng kaarawan ko. Hindi ako ganoon kasama ang ugali. Mga walang kwenta, gusto pang maniktik. Kazalan and MO. Dahil nakilala mo ako.
Chi Zheng. Ang Galing. Batang babae, papatayin kita ngayon. Mamaya na ang paghanga. Diyos ko, ang MGA holder na 2. Sa loob lang ng ilang sandali, natapos niya pareho ang dalawang holder. Mga maliit na kalaban lang yan sa amin sa probinsya. Isang araw, 10 o 8 ang nasusugod ko. Zhang 8, hindi na AKO ulit. Hindi na kita ulitang apihin. Ay, tumeo ka. Anong ginagawa mo? Oh. Sa susunod na may ganyang panganib, huwag kang magpasikat. Zheng, hindi mo lang ako pinoprotektahan, ang bait mo pa sa akin. Isang salbahi lang AKO noon. Hindi na kita ulitang apihin. Tol, papatayin kita. Ak. Zheng, ang galing mo. Huwag mo akong ilugin. Hindi ako namatay sa pagkakahulog, mamamatay naman ako sa pagkalog. Ay ka, hindi ka patay? Ayos ka lang? Pagod lang, magpahinga muna. Dahil lahat to akin. Kung hindi ka sumama sa birthday ko, hindi ka masasaktan. Sige na, lalaki ka, dugo lang, hindi luha. Gusto kitang pasayahin, hindi mo kasalanan. Zheng, pangako, susunod na ako sa lahat ng sasabihin mo. Dalhin natin siya, tanungin natin si Lola kung ano gagawin. Yaya. Malapit na tayo sa bahay ng Gu. Ang tatay mo ay bodyguard ko. Namatay siya para protektahan ako. Desisyon ng tito, ampunin kita bilang anak. Salamat, Tito Gu. May isa pa akong anak na lalaki, si Yifan. Mulan gayon. Magkapatid na kayo, okay? Mula ngayon, ako na ang panganay na anak na babae ng pamilyang Ge. Boss Gu, 3 tirador ang humarang sa daan. Baba. Bilisan Montag. Ang lakas ng loob ninyo. Umarang kayo sa sasakyan ni Boss Gu. Ang sasakyang hinaharang namin ay kay Gu Chengyuan. Ang lupit ng paraan mo sa negosyo. Par, sinira mo ang pamilya namin. Ibigay mo ng maayos ang pera. Ninakaw mo sa amin. Baka mabuhay ka PA. Kayo pala. Nakipagsabuatan kayo sa labas para ilipat ang pondo. Dinakaw ka o kayo. Walang konsensya akong kinain. Tito Gu, natatakot AKO. Huwag kang mata ko, Yaya. Ako ang target ninyo. Hayaan ninyo ang bata. Huwag kayong mag-alala, mamamatay kayong lahat dito ngayon. Ikaf. Anong tingin mo? Ipapakita ko sa'yo. Kung sino ang mas matibay, ang buhay mo o ang pamalo ko. Tunog ng sirena yan. Baka may nakakita sa atin. Bilisan natin. Tulong. Nandiyan ang masasamang tao. May tumawag na ng pulis. Takbo na, baka mamatay tayo. Tol, takbo na. Alis. Holen. Sino yan? Alis na tayo. Hinto. Wag tumakbo. Hulihin niyo silang lahat. Aray. Boss, umatras na tayo. Umatras na. Bilisan. Young Master. Papa. Guyifan, mintik na siyang makatakas. Wala ka bang ginawa? Yifan, bakit ka nandito? Gabi na. Bakit ka lumabas? Dapat nasa bahay ka. Alam mo bang delikado ito? Ay ka. Papa and I Guyifan? Oo. Sino ka? Ako si Kvizhen. Kahit papa mo siya ang nagligtas sa inyo. Imbis na purihin, bakit mo siya pinagalitan? Talagang sayaj heng. Ikaw na, kapag nakikita kayo sa papa, di makahinga. Ikaw, pinagalitan mo pa siya. Ikaf. Papa, siya ang tutor ko. Si Lola ang kumuha sa kanya. S.I. Sheng. Malaki ang tulong niya. Estig, DBA? Isang probinsyanang babae lang. Kahit na nailigtas niya tayo,
Huwag kang magmalaki at sumagot sa matatanda. Papa, di Provinciana S.I. Zhengzheng. Tutor kayo siya. Tito Heo, sino sila? Iya, ito si Yifan, ang bunso kong kapatid. Isang probinsya ng babae lang. Paano niya napapangalagaan? Ang bunso ng pamilya ga? Ha? Di siya karapat-dapat. Bakit mo tinatawag na ete ang probinsyanang to? Si Iya ang ate Montag. Siya ang panganay na babae ng pamilya Gu. Yifan, ako na ang magtuturo sa'yo. Okay. Gabi N.A. Yui na muna AKO. Zheng, Papa, isa tong masamang tao na nahuli sa tapat na balkonahe. Zheng. Masamang ta. Naku, nasaan na kaya ang dalawang batang yon? Baka may nangyari sa kanila. Lola, huwag muna kayong mag-alala. Sabi ni na Guzeng et Gurong. Dinala ni Miss Zhengsheng si Young Master sa malapit para magdiwang ng karawan. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin sila. Lola, nakauwi na po si Young Master at si Zheng. Ganon ba? Lola Gu. Oy, Lola. Bumalik na rin si Ginoong Gu. Ni, uwi na ako. hala, umuwi ka na, Sheng Yuan. Anong nangyari sa kamay mo? Wala yon, Nay, maliit lang na sugat. Nga pala, ipakikilala ko sa'yo. Anak ito ng kaibigan ko. Pumanaw na ang tatay niya. Kaya dinala ko siya pabalik sa pamilya Gu at ginawang inaanak. Mulang gayon. Siya na ang panganay na anak ng pamilya Gu, ate ni Ifan. Gagawing inaanak. Oo, Lola, ayoko ng ete. Gusto ko lang si Zheng. walang hiya. Ilang buwan akong wala sa bahay. Ganyan ka pa rin. Balak ang magagawa rito, iya. Paghahandaan ko na ang kwarto mo. Aling Zhang, maghanda ka ng pagkain para kay Cheng Yuan. Opo, Lola. Lola. Mula ngayon, ako na ang ete ng bunsong Ginoo. Ikaw, batang babae mula sa probinsya, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Anong karapatan mong paalisin ako dahil lang ako ang panganay na anak ng pamilya ko? Inimbita ako ni Lola, maliban sa kanya. Walang may karapatang paalisin ako sa pamilya ko. Quiz Heng, talagang palalayasin kita sa pamilya ko. Tito Gu, Lola. Naganda ako ng saa para sa inyo laban sa init. Si Jia, bagamat anak ng bantay, ay masunurin at magalang. At maaming talento. Kapag nanatili siya rito, maalagaan niya kayo. At makakasama ni Ifan. Matutulungan din siyang mag-aral ng mabuti. Ayoko siyang kasama, gaano man siya kagaling. Kaya niya bang hulihin ang dalawang masasamang tao? Masasamang tao. Ano ba yang sinasabi ng batang to? Madali bang hulihin ang masasamang tao? Yifan, yumanam ka ing longjing para kamalma. Zheng, yumanam ka. Hindi yan. Kung hindi inom sa Zheng, hindi rin ako inom. Zheng, salamat sa pag-alaga mo kay Yifan nitong mga nakaraang araw. Itong saa, ako mismo ang naghanda, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Mataas ang bayad sa akin ni Lola. At binigyan pa ako ng pagkakataong makapag-aral. Ako ang dapat magpasalamat kay Lola. Pero salamat pa rin sa pagdamay mo sa Lola ko nitong mga araw. Uminam ka, N.A. Zheng, dinadalhan lang kita ng saa. Bakit mo ako itinulak? Iya. Izeng, mabuti ang loob ni Jia na maghanda ng saa. Kung ayaw mong uminom, huwag na. Paano mo siya natulak? Hindi, naniniwala ako kay Zheng. Hindi gagawin ni Zheng yun. Cheng Yuan, huwag kang magalit ng ganyan. Hindi rin pwedeng lahat ay kasalanan ni Zhengsheng. Unklego, ayaw lang ni Zheng satsang inilaga ko. Kasalanan ko, pinilit ko siyang inumin. Tutor lang siya ni Ifan. May karapatan ba siyang umayaw? Sang hinandang inilaga na mismong anak na babae ng pamilyang Gu. Mga bata pa lang sila, normal lang ang mga away at sakitan. Hindi mo kailangang magsalita ng ganyan kabigat. Nanay, tusong babae ito. Paalang manatili sa pamilyang Gu. Ginagamit niya ang lahat ng paan. Kung magpapatuloy ito, masisira si Ifan. Palalayasin ko siya ngayon din. Walang sino mang pwedeng magpalayas kay Zheng. Ifan, gusto mong takpeng masaktan? Kahit patayin mo ako, hindi ko hahayaang palayasin mo si Zheng. Ikaf. Tama na. Matigas ang ulo ni Ifan noon. Walang paaralan ang tumatanggap sa kanya, walang sinuman ang makapagpapasunod sa kanya. Si Zhengsheng lang ang nagpabago sa kanya. Ako rin, ayaw kong umalis siya. Ang mga kamay ni Jia ay para sa pagtugtog at pagpipinta. Kung masisira dahil sa iyo, babayaran mo ng isang kamay mo, naintindihan mo? Jia, dalhin kita sa ospital para magpagamot. Please Heng, kahit may giyifan na nagtatanggol sa iyo, wala rin. Habang nandito SI Uncle Gu, mapapalayas rin kita. Jia, huwag mong babasahin ang kamay mo, baka magka-impeksyon. Nalala mo, Takti ah? OPO, Uncle Gu. Presidente Gu, nalaman na ang nangyari kagabi. Yung masamang loob na nahuli ni Miss Zhengsheng. Talagang plano siyang mag-kidnap kay Young Master, kay Yifan.
Mukhang may talino talaga si Kizeng. Dapat siyang gantimpalaan. Pakitawagin si Kizeng. Opo. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapalayas si Kizeng. Hindi ko pwedeng hayaan na bigyan siya ng pansin ni Unklega. Cheng Yuan, bakit mo hinahanap si Zheng Sheng? Plano ko sanang dalhin sila sa labas para maglibot. Tungkol sa nangyari kagabi, nahuli ni Kizeng ang mga kidnapper. Ha? Kidnapper? Tatay, Lola, hindi niyo alam kung gaano kagaling si Zheng Sheng kahapon. Kahapon, dinala niya ako sa rooftop at tinalo niya ng mag-isa. Ang dalawang masasamang tao. Dinala kanya sa rooftop. Gu Yifan, ikaf ang tanging. Anak ng pamilyang Gu. Dinala kanya sa mapanganib na lugar. Kapatid na Yifan, tingnan mo si Uncle Gu at Lola. Sobrang mahal kanila. Paano kung may nangyari sa iyo? Kapag kasama ko si Zheng Sheng, ligtas ako. Ay, Yifan, anak, bakit hindi mo sinabi sa lola? Nagrabe pala ang sugat mo. Zheng Sheng, hindi kaya ikaw ang nakipagsabuatan sa mga kidnapper? Ikaf. Ako si Kizeng, hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Ay ka. Tito Gu, nagilala lang ako kay Yifan. Zheng Zheng, bakit ka galit na galit? Huwag kang magsalita ng pasarkastik at magparatang sa akin. Ako si Kizeng, matuwid ang pag-ugali ko, hindi ako natatakot sa'yo, tama. Naniniwala ako kay Zheng Sheng, hindi siya ganoong tao. Tito Gu, okay lang kung ako ang magdusa pero ito ay tungkol sa pamilya Gu at sa kaligtasan ni Yifan. Kahit hindi ka ganoong tao, hindi mo dapat sinaktan si Jiajia. Cheng Yuan, magsalita ka ng mahinahon, baka matakot ang bata. Kung simpleng bata lang siya, paano niya nahuli ang mga kidnapper? Paano hindi? Kagabi, nakita ko mismo na sinakal niya ang dalawang kidnapper. Sa tingin ko, nasiraan ka lang ng ulo dahil sa batang ito na walang respeto. Tama si Jiajia, may layunin talaga siya sa pagpunta sa pamilya Gu. Kalokohan. Ako ang nag-utos kay Zheng Sheng na bantayan si Yifan. Anong layunin ang mayroon siya? Sabihin mo, paano mo nalaman na pupunta ang mga kidnapper sa pamilya Gu kagabi? Hindi ko alam, Zheng Sheng, sabihin mo na. Sabi ko na, hindi ko alam. Mukhang hindi ka masasabi ng totoo hanggat hindi kita pinaparusahan. Hindi ka magbabago ng salita. Dalhin ang parusa sa pamilya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Paano mo nalaman na pupunta ang mga kidnapper sa pamilya Gu? Tiwala lang, sinabi ni Lolo na huwag basta-basta magalit. Kizeng, tingnan natin kung gaano katagal ka pa makakapagtago sa pamilya Gu. Huwag ninyong saktan si Zheng Sheng, ako na lang ang paluin. Umalis ka diyan. Pagkatapos siyang parusahan, ikaw naman ang susunod. Gu Cheng Yuan, hindi pa malinaw ang investigasyon, nagpaparusa ka na. Anong klaseng nakatatanda ka? Si Zheng Sheng ay bata pa. Anong kakayahan niya para makipagsabuatan sa mga kidnapper? Tema, ikaw pa ang iniligtas ni Zheng Sheng. Kahit walang kinalaman siya sa kidnapping, pero dinala kanya sa bubungan kagabi, kasalanan niya yon. Zheng Sheng, hindi tama na dalhin mo si Yifan sa labas ng gabi na. Lola. Alam ni Zheng Sheng ang pagkakamali niya. Okay lang. Hindi sapat na alam lang ang pagkakamali, tawagin ang mga tauhan. Boss Gu. Dalhin si Kizeng sa silid-aklatan, paluin. Huwag siyang palabasin hanggat walang utos mula sa akin. Hindi ba ninyo naririnig ang sinasabi ko? Dalhin niyo na ako sa silid-aklatan. Opo, Miss Zheng Tseng. Mabuti, hindi niyo sinusunod ang utos ko. Sinusunod niyo ba ang isang batang walang alam? Kung lalapitan mo pa ako, sasampal kita sa mukha. Anong ginagawa mo rito? Nakita ko kasing hindi kumain ng tanghalian si Zheng Sheng. Tinatanong ko lang kung gutom siya. Mabait ka ba talaga? Yifan, kapatid kita. Paano mo ko nasabihan ng ganyan? Sino ka ba? Anong karapatan mong tawaging kapatid kita? Si Zheng Sheng lang ang kapatid kayo. Pero sabihan ay Uncle Gu. Si Kizhen ay isang batang galing sa probinsya. Sa buong pamilya Gu. Si Lola ang masusunod. Kang sabihin niyang ganon na. Lola. Binibining Jiajia, wala tayong relasyon. Tawagin mo na lang akong Lola Gu. Pero kinuha akong inaanak ni Unklega. Yun ang desisyon niya. Jensen. Na-stress ka ba kanina? Okay lang pa, Lola Gu. Mula ngayon, tawagin mo na akong Lola, tulad ni Yifan. Lola, iniligtas mo ang anak ko at ang pamilya namin. Mas karapat dapat kang maging anak ng pamilya Gu kaysa sa iba. Oo na. Pumayag ka na, Jinjin. Lola. Tumayo ka na. Lola, masama pakiramdam ko. UINAAKO.
Gutom ka ba? Nagdala ng pagkain si Jiajia para sa'yo. Kain ka muna. Mamaya, magdadala pa si Yifan ng mas masarap. Kainin mo na habang mainit. Young Pagain. Kung kakainin kayo too. Baka di na ako makakain ulit. Wag na lang. Mukhang may masamang balak si Jiajia. Itatapon kayo na too. Pupunta ako sa kusina para magluto ng masarap para kay Zenshen. Mananatili ka ba rito? Lola, pumunta si Zenshen sa balkonahe para sa kaarawan ko. Kasalanan kayo rin. Sasamahan ko siyang magdusa. Tenge kabiye guyifan? Ako na lang. Anong pakialam mo? Tutor kita. Di kita pababayan. At, ay kaeng. Sabihin mo na. Sabi ni Lola, paglaki natin, pakakasalan kita. Magiging asawa kita. Ano? Huwag mo kong sasaktan. Di ko sinabi yan si Lola? Sinong nagsabing pakakasalan ka? Alagaan ko pa si Lolo. Pumayag ka na, Jinjin. Ay kao lang ang kapatid kayo. Paglaki mo at may magandang kinabukasan ka. Pakakasalan kita. Talaga? Oo. Heng, saan ka mas mahusay kaysa sa akin, ang lumang babae? Ayaw kong tanggapin ka bilang isang malaking misa. Hindi ako naniniwala na hindi ako maaring labanan sa iyo. Kung hindi ka tuhod, nasaktan ang iyong tuhod na binti. Hindi ka rin tuluod. Pumunta ka sa bahay muna. Gupalaging nagbibigay sa kanya ng ilang mukha kapag sinabi niya ito. Lahat ng aking kasalanan na si Lin Jiajia ay gossiper. Pagkatapos maghintay ka sa akin dito, makakakuha ako ng hapunan. Okay. Lolo, nice kong bumalik sa village. Ang mga bagay ngayon ni Zheng ay lahat ng aking masama. Ano ang ginagawa mo dito, Mulin? Tingnan mo ang tuluod mo para sa mahaba. Halika at makita ka. Sa paraan, magpapadala ako sa iyong damit. Mas numpisa. Zheng, bakit hindi mo alam ang mabuting tao? Wala akong awaral sa iyo. Una akong provoked. Ayaw kong makipag-usap sa iyo. Ngunit palaging tumatalo ka sa harap ko, kaya iyon ang kaso. Kung may anumang trick, ito ay lumabas at kukunin ko ito. Bueno, dahil sinabi mo, ipapakita ko sa iyo. Ang mga beses na ito ay paborito ng lumang lako. Kung sinira mo ang antike na ito, kailangan kang driven out ng tiyuhin. May talong. Halika, walang mabuti. Iya, ano ang mali dito? Hindi ko alam. Gusto kong makita ang Mr. Heng. Ngunit siya scolded ako at siya nasira ang lologa. Ang aking paboritong antigo. Kung paano magiliw na babae na ito ay gayon arrogant. Halika at dalhin mo ako kay Zeng. Tumigil. Miss Lin, sinabi mo na sinira ang vase. May katibayan ba? Ina, anong uri ng ebidensya ang kailangan mo? Si Kizeng lamang ang nag-isa sa pag-aral. Hindi niya pinagsama ito. Sino pa ang maaaring ito? Ito ay hindi maaring sirain sa pamamagitan ng zither. Si Zeng ay palaging makatuwiran. Paano siya magagawa ng ganitong bagay? Ina, anong uri ng ecstasy ang lahat mo ay puno sa pamamagitan ng ligaw na batang babae? Isa at dalawa ay protektado sa kanya. Hindi ko siya protektado. Lahat ay nangangailangan ng katibayan. Ina, ano ang iba pang katibayan para sa kanyang nag-iisa? Hindi yon kung sino pa siya ay maaaring sa. Sino ang sinabi ko lamang ang isa? Huwag kang matapang na magtanong sa akin. May katibayan ba as I do? Ang nakita ni Jiajia sa kanyang sariling mga mata ay katibayan. Pagkatapos hayaan siyang sabihin sa akin kung paano niya nakita ang aking sirang base. Jiajia, huwag matakot na sabihin kung ano ang alam mo. Nag-aalala ako na si Zheng ay parusahan at nanais kong dumating at kasama sa kanya. Pero sinisisi niya ako ngayon dahil sa pagiging madaldal ko, kaya naparusahan siya. Sinigawan niya ako at pinagbawalan akong pumasok tapos. Narinig ko ang tunog ng nababasag na florera. Nanay, ano pa bang ebidensya ang kailangan ninyo? Si Zhang na ito.
Sa murang edad, ang lalim na ng pag-isip. Kung mananatili siya sa pamilya natin, Gu, sa huli ay magiging sanhi ito ng problema. Sinasabi mo, hindi ko talaga pinapasok ka sa silid-aklatan? Sobrang galit ni Zhang, hindi ako makapasok. Sabi mo, hindi ka pumasok sa silid-aklatan. Paano napunta rito ang damit na ito? Hindi ka pumasok sa silid-aklatan. Paano naman itong damit? Nasa loob ng silid-aklatan? Hindi akin yan. Iya. Hindi ba ito ang damit na binili ko para sa iyo? Kailangan pa bang magpatuloy ako, Ginoongga? Lin Jiajia, sa tingin ng pamilya namin Gu, hindi ka namin pinabayaan. Bakit paulit-ulit mong sinisiraan si Zhang? At sinira mo pa ang aming antigong banga? Tiogu, hindi AKO. Tama na. Maliit lang ang pamilya namin Gu, hindi ka nakasya rito. Humanap ka na lang ng ibang paraan. Tiogu. Sage na, nanay. Bata piazi iya. Nakamali lang siya sandali. Ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa kanya? Bukod pa riyan, matalik kong kaibigan ang kanyang ama at namatay pa dahil sa akin. Hindi natin pwedeng pabayaan ang kanyang naiwang anak. Huwag nang maulit kung hindi. Hindi lang palalayasin sa pamilya Gu ang mangyayari. Chizong, hintayin mo. Ang tanging kondisyon para dalhin ka rito, itali mo siya. Tapos, Huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo sabihin, hahanapin ko rin yung maldita na yon. Para makihanti. nasa loob siya ng kwartong ito. Sino? Pizang, ngayon ang huling araw mo. Lin Jiajia, gaano mo ba ako kagustong mamatay? Sumama ka pa sa mga kidnapper para kalabanin ako, dahil lang gusto ng matanda. At nigayifan sa iyo. Ngayon, Petty si Tiogo. Nagugilty na sa iyo. Kung magpapatuloy pa to, anong pwesto ko sa pamilya ko? Kahit ganito. Hindi mo siya dapat dinala sa pamilya ko. Alam, MOBA. Makakasira ito sa buong pamilya ko? Wala akong pakialam. Gusto ko lang na mamatay ka. Batang babae, ngayong nasa kamay mo ako. Anggapin mo na ang kapalaran. Ganon, BA? Depende kung kaya mo. Hala, hindi ba ito yung kidnapper dati? Bakit nandito siya? Naku, may panganib si Binibining Zhang. Dapat kong sabihin agad kay Ginoong Gu. Iya. Takpin, bilisan. Tulungan mo siyang tumayo. Yaya, kamusta ka? Tito Gu, parang nabali ang likod kayo. Cheng Yuan. Narinig kong naghihiganti ang kidnapper kay Zheng Sheng. Hindi mabubuksan ng mga tao sa labas ang pinto ng bahay. Iyak na may nagpasok sa kanya. Sinong may lakas ng loob para gawin yon? Ako na ang bahalang mag-imbestiga nito. Dalhin mo si Jiajia sa kanyang kwarto. Ipatingin mo siya sa doktor. Sandali, wag muna. Bakit mo dinala ang kidnapper para patayin ako? Tito Gu, hindi ko alam ang sinasabi niya. Ang sakit ng likod ko. Izeng, huwag mong isipin na dahil mayroon kang lolago. At ifan na nagtatanggol sa'yo, pwede ka nang gumawa ng gusto mo sa pamilya ko. Ginoong Gu, hindi ko naisip na umasa sa impluensya para manakit ng iba. Ang gusto ko lang sabihin, hindi ba gusto mong malaman? Kung sino ang nagpasok sa kanya? Alam mo ba kung sino ang nagpasok sa kanya? Sinanjan MOSI Lin Jeja. Bakit siya gising sa kalagitnaan ng gabi? At kasama ang isang taong gustong patayin ako? Sa loob ng aking kwarto? Yaya. Sheng, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang alam ko lang, natutulog ako ng mahimbing sa kwarto ko. Pagising ko, hindi ko alam kung paano. Ako napunta sa may pintuan ng kwarto mo. Si Jiajia ay isang babae at duwag pa. Paano siya makikipagsabuatan sa ganitong klaseng tao? Nagsisinungaling ako? Bakit hindi mo tanungin ang iyong anak? Kung bakit siya kasama ng isang taong gustong patayin ako? Sa loob ng aking kwarto? Para patayin ka? Ang pakikipagsabuatan sa isang kidnapper ay malaking kasalanan. Sigurado ka bang? May kinalaman si Lin Jiajia dito. Tama, Zhang. Hindi biro ang pakikipagsabuatan sa kidnapper. Makukulong ka niyan. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Wala akong kinalaman. Naniniwala ako kay Zheng Heng. Zheng Sheng, hindi kita pinagdududahan. Pero malaki ang kasalanan ng pakikipagsabuatan sa kidnapper. Kahit na may alitan si Jiajia sa'yo, hindi niya kayang makipagsabuatan sa kidnapper para saktan ka. Zheng, alam kong hindi mo ako gusto. Pero hindi mo naman ako dapat pagbintangan. Bakit mo pa rin sinasabing nakipagsabuatan ako sa kidnapper? Nanguna, akala ko paninirang puri lang ang kaya mo. Pero nakita ko mismo na dinala mo sila. Sa kwarto ko para patayin ako. Kailangan kong maniwala na kaya mo. Tito Gu, wala talaga akong kinalaman. Lin Jiajia, hindi mo inaasahang buhay pa ako, di ba? Simula pagkabata, nagtrabaho na ako sa bukid kasama ng aking lolo't lola. Anong mabigat na trabaho ang hindi ko pa nagawa? Sa lalaking ito lang? Gusto niya akong patayin? Tito Gu, inakusahan niya ako ng walang basehan. Kaya't hindi mo aminin, okay lang? Kaya tanungin na lang natin siya. Nga, paano siya nakapasok? At dinala pa niya ang iba sa kwarto ni Zheng Sheng. Siya ang pinakamalinaw sa kanyang sarili. Lola Gu, mabay asay, Uncle Gu na amkin ng AKO. Bakit ko naman dadalhin ang iba para saktan si Zheng? Gusto ko rin malaman. Ano bang malaking galit mo sa akin? Para ilang beses mo akong gustong saktan hanggang sa patayin? Malaking bagay ito. Dapat talagang imbestigahan ng mabuti.
Sabihin mo, sino ba talaga ang nagpasok sa iyo? Unklega, paano kung nagtulungan sila ni Chris Heng para akusahan ako? Kahit 100 bibig pa ang meron ako, hindi ako makakapaliwanag. Pero yung tungkol sa mga kidnapper, hindi dapat malaman ng ibang mga executive ng group. Ganito na lang. Kailangan pa natin itong imbestigahan ng husto. AKO. Six, sabihin mo kung sino ang nasa likod nito. Tatawagan ko na ang kontak, ipadala ka sa ibang bansa. Kahit patayin mo ako, hindi ko sasabihin sa iyo. Ikaw, Hindi ka takot mamatay? Hindi ka rin takot sa aking bone-shattering hand. Ang bone-shattering hand ko, kayang gawing walang kalaban-labang isang adult na baboy ramo. Sigurado ka bang mas matiisin ka pa sa baboy? sasabihin ka si Lin Jiajia ang nagpasok sa akin. Bilang kapalit, pinapapatay niya ako sa iyo. Unklega, wala akong ginawa. Dinadaya niya ako. Wala talaga. Nasa bulsa ko pa ang bank card na binigay niya sa akin. Boss ko, tingnan ninyo. Si Lin Jiajia, ito ang mana na ipinakatiwala sa akin ng iyong ama bago siya pumanaw. Ibigay sa iyo. Anong masasabi mo pa? Halika. Dalhin si Lin Jiajia sa Security Bureau. Lin Yaya, ikaf pala talaga. Ang lakas ng loob mo. Uncle Gu, Pekisap, patawarin ninyo AKO. Hindi fair. Hindi ako magpapaloko sa favoritismo. Kayong dalawa, dalhin si Lin Jiajia at itong tao sa Security Bureau. Uncle Gu, Pekisap, patawarin ninyo AKO. Uncle Gu, talungin ninyo AKO. Zheng Sheng, hindi ko inakala. Sa loob ng napakaraming araw, hindi ko nakilala ang tunay na ugali ng tao. Paulit-ulit kitang inakusahan ng walang besehan. Mali ako. Boss Gu, pinoprotektahan mo lang ang anak ng iyong namatay na subordinate. Kaya nang kain Island Jaja. Hindi kita sinisasay. Hindi ko inakala na ako, si Gu Chengyuan, ay mas mababa pa sa isang batang babae. Nakakahiya talaga. Alis na muna ako. Zhengsheng, ang negosyo center ng tatay ni Ifan. Nailipat na sa ibang lungsod. Aalis na rin kami kaagad. Sinabihan ko na ang lolo mo, darating siya kaagad para sunduin ka. Lola, bakit hindi natin pwedeng isama si Zheng Sheng? Hindi stable ang sitwasyon ng Go Group ngayon, hindi pwedeng isama si Zhengsheng. May sarili siyang buhay. Ginangku. Lauki, delikado ang sitwasyon, ito'y munting pasasalamat. Tanggapin, Mo. Ginang, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Tanggapin mo na, alis na kami. Palam, Lola. Zheng Sheng. Hintayin mo ako, maghintay ka hanggang sa ako'y bumalik pag may naipundar na ako. Pabalakan kita. Alagaan mo ang sarili mo. Congratulations sa iyong premyo. Salamat, bye. Hoy, Lolo, hehehe, Lolo, tingnan mo. Dumating na ang project bonus ko. Mabuti, may naipundar na ang aming Zheng Sheng. Tara, dadalhin kita mamayang gabi para kumain ng barbecue. Sige, Tara. Ay, busog na busog. Lolo, masarap ba? Masarap. Babalik tayo ulit, okay? Susunod ako sa'yo, Zheng Sheng. Hahaha, Tara, uwi na tayo. Ano ba yan? Mava kayo. Bigyan ninyo ako ng makakain. Mava kayo. Okay lang, halika, halika. Guzeng. Ay, bumagasan. Guzeng, halika, Guzeng, tumayo ka, ako ito. Ako si Kizeng. Ikaf Beazi Binibining Zheng Tseng? Ako nga. Bakit ka nandito? Hindi ba sumama ka sa pamilya ko papuntang Timog Lalawigan? Ha? Binibining Zheng Tseng. May malaking nangyari sa pamilya ko.
dahan-dahan lang sa pagkain. Kung kulang pa, meron pa sa bahay, usap muna tayo ng mahalaga. Mula nang pumunta ang pamilya Gu sa Timog Lalawigan, hindi na maganda ang kalagayang pampinansya ng pamilya Gu. Nagkaroon pa ng krisis sa pananalapi. Bigla na lang nawala si Jigu. Paano naman ang matanda at si Ifan? Matagal nang mahina ang katawan ng matanda. Nang malaman ang balita, nagkasakit at hindi na nakabangon, nag-alala na baka tayo ay maapektuhan. Pinauwi na niya kaming mga bodyguard. Si Ginoong Yifan naman, Ano ang nangyari sa kanya? Sabihin mo na. noong nakaraang mga taon, nagpunta ng mag-isa si Yong Master Yifan sa kabisera. At mula noon, hindi na siya bumalik. Hindi mangyayari ang masama kay Ifan. Marahil lang siya napigilan ng ilang bagay. Kaya hindi pa siya nakakabalik. Yang Sheng, huwag kang masyadong mag-alala. Mula pagkabata, ang batang iyon na si Yifan ay matalino at may sariling isip. Tiyak na wala siyang masamang mangyayari. Lolo, ang pamilya Gu ay nasa panganib. Hindi ko ito maaaring pabayaan. Ano ang balak mong gawin? Itinuring ako ni Genf, bilang parang kapamilya. May utang na loob ako sa kanya. Ngayong nasa panganib ang pamilya Gu, hindi ako maaaring manatiling walang kibo. At kailangan kong lumabas upang hanapin si Ifan. Ikaw talaga, batang babae. Kapag napagpasyahan mo ang isang bagay, walang makakapagpabago. Ngunit ang pagliligtas sa pamilya Gu ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano. Nga pala. Ang bagong nahalal na Pangulo ng Samahan ng mga Mangangalakal. Si Pangulong Huo ay kasalukuyang nasa Hilagang Lalawigan. Maahil siya ang makakaligtas sa pamilya Gu. Mabuti. Kung gayon, maglalakbay ako kaagad sa Hilagang Lalawigan upang dalawin si Pangulong Huo. Gu Zeng, may sugat ka, kaya manatili ka rito. Habang wala ako, alagaan mo na mabuti si Lolo. Batang binibining Zheng Sheng, alagaan ko ng mabuti ang matanda. Lolo, Zheng Sheng, mapanganib ang paglalakbay na ito. Dapat kang maging maingat. huwag kang mag-alala, Lolo. Aalis na ako. Ang babaeng lumaki na, hindi na mapipigilan. Ang tanga nitong batang babae. Narinig ko na si Pangulong Huo ay isang taong napakamasunurin. Mukhang kailangan kong magsimula kay Gen Huo. Araw-araw. Gusto ni Gen Huo ang saas at saang ito. Sa oras na ito, dapat narito siya. Suhayan, niloko Montag na naman ako. Alisin mo ang maruming kamay mo. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Aray. Binibini, ayos ka lang ba? Maganda, naglakas loob kang ihagis ako. Ikaw na sa akin ng tawan. May nangahas pang makipag-usap sa akin ng ganyan dito sa kabisera. Tumigil ka. Ano ba ang gusto mo? Hindi mo ba alam na ang lola ko ay uminom ng saha sa loob ng silitsahan? Hindi pinapapasok ang mga hindi kailangan. Ang lola mo ba ay si Gen Huo? Paano mo nalaman? Bakit? Ikaf ay paparazzi reporter. Hindi ako reporter. Nandito lang ako para hanapin si Lola Huo. Isang probinsyanang walang modo. Nangahas ka pang magkagulo sa harap ko, mukhang hindi mo alam kung paano isulat ang salitang patay. Naririnig ko na ang ingay mo mula sa itaas. Anong klaseng asal? Yan. Lola. Binibini, kung may nagawa man ang apo kong nakasakit sa'yo, humihingi ako ng paumanhin. Ngunit kung patuloy mong sasaktan siya, pinapangako ko, hindi ka makakalabas ng kalahating hakbang mula sa sahang ito. Walang intensyon akong manakit. Gusto ko lang makita si Lola Huo. Bakit mo ba gustong makita ang lola ko? Ano ba ang layunin mo? Sa murang edad nito, napakakumpiyansa nito sa harap ng panganib. Wushuang, huwag kang bastos. Anong kailangan mo sa akin? Hinihiling ko sa iyo na linisin ang pangalan ni Egu Cheng Yuan. Zigu Cheng Yuan. Ano ang relasyon mo sa kanya? Nakatanggap ako ng tulong mula sa pamilya Gu. Kalahating kamag-anak na. May mabuting puso. Sayang lang, itong matandang ito. Walang karapatang makialam sa negosyo, batang babae. Mali ang napuntahan mo. Lola Huo. Inosente si Gigyu, hindi siya dapat magdusa ng maling paratang. Ang lakas ng loob mong bastusin ang lola ko sa lupain ng pamilya Huo. Mukhang masyado akong nagmamadali. Unang pagkikita pa lang namin ni Lola Huo, hindi niya ako mapagkakatiwalaan. Dapat dahan-dahanin ito. Paumanhin, Lola. Nagpadalos-dalos ang nakababata.
Probinsyana, ang lola ko ay vegetarian at deboto, mabait, kung hindi. Huhulihin kita at papahirapan. Lola, sa susunod na lalabas ka. Dadagdagan ko ang mga bodyguard mo. Paano kung may mangyaring tulad ngayon, aray? Huwag mong palakihin ang batang yon, bagamat pabigla-bigla, ay walang masamang hangarin at saka. Sinasabi niyang ang pamilya Gu ay talagang napagbintangan. Pero kakapanatag lang ng tatay sa hilagang lalawigan. Sa pamilya Gu, baka hindi natin kaya, talaga. Binibini. Ano? Halika, sumama ka sa akin sa Hotel Huanting. Ang batang to, laging nagmamadali, malapit ng ikasal. Parang hindi naman yung tipong mayaman na dalaga. Lola. Narinig ko, yung nobyo ni Miss sa pamilya Su. Ayaw na ayaw sa kasalang napagkasunduan. Palaging kasama mga kaklase. Usap-usapan na sa buong lungsod. Kaya pala galit na galit si Miss. Kasalang napagkasunduan. Noong humihingi sila ng kamay mo, iba ang sinasabi nila. Hello, pwede bang magpa-check-in ng isang? Mas murang kwarto. Bala. Malaking lungsod ito, hindi probinsya. Kung gusto mo ng mura, sa ilalim ng tulay ka na lang matulog. Hoy, ikaw. Sige na, mahalaga ang gagawin ko dito. Sige, bigyan mo ako ng kwarto sa pinakaloob. Deposito, dalawang dan piso muna. 200 na. Mainit ang panahon, magpalamig ka. Miss. Noong bagsak ang pamilya Su, sila ang nagpakiusap na pakasalan ako. Ngayong umasenso na sila, kasalang napagkasunduan na ang tawag. Anong mukha ba meron si Suhayan? Miss, huwag kang magalit. Huwag magalit. Hayan ka ulang si Suhayan na magloko at pagtawanan ako ng buong Haicheng. Ano ang gagawin mo, Miss? Hulihin sila sa akto, kunin ang ebidensya, at kanselahin ang kasal. Hindi ito yung direksyon na sinabi sa akin sa front desk. Bakit may 2 bantay dito? Zino, yung walang mali na yan? Ikaf? Maglalandi ka sa aming amo? Maglalandi sa amo nyo. Yung amo nyo. Ano ba yan? Karapat-dapat ba akong maglandi sa kanya? Ang daldal mo. Baka naman, tauhan ka ni Miss Huo? Sabihin mo sa amo mo, gusto ng amo ko yung mga banyaga. Hindi siya interesado sa mga tulad ng amo mo, yung mga payat at maputla. Tingnan nyo, wala akong pakialam kung sino ang amo o sino ang miss. Binayaran ko tong kwartong ito. Gusto ko nang pumasok at magpahinga. Umalis kayo sa harap ko. Ay, yung maliit na to, tanghali pa lang, gusto nang sumampa sa kama ng lalaki. Ikaf? Isang probinsyana ka lang, nang hahamon ka pa sa kin para sa lalaki. Sino ang nanghahamon sa iyo? Hintayin Montag, hahanapin ka Uzi Suhayan. Tingnan natin kung sino ang pipili niya, ikaw o ako. Miss Huo, may ginagawa po ang amo ko sa loob. Hindi siya nag-entertain ng bisita. Huwag niyo po kaming pahirapan. Umalis kayo, kung hindi. Umalis kayo, kung hindi. Mukhang may kabit ang babaeng ito mula sa pamilya Ho. Ngayon, wala akong paraan para makipag-ugnayan sa pamilya Ho. Kapag tinulungan ko si Miss Ho, baka may pagkakataon ako. Miss Huo, pesensya na. Ay, Lumayo kayo kung ayaw niyong mamatay. sino nagsabing tulungan mo ako? Hindi nila ako magagalaw. Sino ba gusto kang tulungan? Huwag kang mag-akala. Sayang lang ang binayad ko sa kwarto. Huwag mo akong sasaktan. Hubak. Lumayas ka na. Hindi ba kayo nakaranas ng panghuli ng kabit? Tutulungan kita. Huo Shuang, ikay tunay na dalagang anak ng pamilya Huo. Ang kapal na mukha mo. Suhayan, hindi ka bea natatako. Na magkagulo ang pamilya natin dahil sa ginagawa mo. Ano ang magagawa niya? Hindi kita gusto. Hindi niya naman ako mapipilit na pakasalan ka. Bala kang hiya. Miss Ho, sa mga ganyang lalaki, hindi na kailangan ng pakikipag-usap. Tingnan mo ako. Ay,
Zeno KBA? Anong gagawin mo? Ang tapang niya, gusto ko. Ikaw, maganda, hahamunin kita kapag sinaktan mo ako. Hayan. Ikaw, maganda, alam mo ba na ang tatay niya ay si Jisoo? Bahala na kung sino ang tatay niya. Binayaran ko ang kwartong ito. Kayo naman, sa kwarto ko. Gumagawa ng kahiyahiyang bagay. Karapatan kong. Paalisin kayong dalawa. Hayan, tingnan mo itong maganda, minumura niya ako. Hindi lang kami magmumura, susuntukin pa kita, maganda. Mang-agaw ka pa ng lalaki ko. Karapat dapat KBA? Huovoswang, tama na yan. Tunay ang pagmamahalan namin ni Lisha, hindi pangangaliwa. Kung magpapatuloy ka sa pagulo, magpapatawag ako ng presscon. Pakaya ko ang kapawalan sa sunduan. Tingnan natin. Saan ka lulugar pagkatapos? Dalagang huo. Kapag nag-presscon talaga siya, para sa pagpapawalang bisa. Sira na ang pangalan mo sa beaching. Val Angia ka. Natakot ka na? Kung natatakot ka, umalis ka na at dalhin mo ang mga tao mo. Huwag mong istorbohin ang importante kong gawain. Panaginip mo yan. Suntukan mo siya para sa akin. Ang 100,000 sa card na ito ay mapapasayo na lahat. Iniisip ko pa kung saan kukuha ng pera. Deal. Ikaf? May lakas ka ng loob? Hien. Tingnan mo ang itsura nila. Anong tingin-tingin? Umalis kayong lahat. Suhiyan, pakikipaghiwalay na tayo. Gusto mo bang makipaghiwalay ng buo-buo? May paraan ka? Sige, gawin natin ang sinabi mo. Kuhanan Montag. Sandali, mga ginoo. Ako si Huovoswang, anak ni Geho. Nakita naman ninyong lahat ang nangyari ngayon. Ang aking nobyo, si Suhiyan, nakikipagtalik sa ibang babae nang walang pahintulot ko. Ngayon, ipinahahayag ko ng harapan, ako, ay makikipaghiwalay sa kanya, si Suhiyan. Mabuti. Narinig ko na mahusay ang pamamahala ni Pangulong Hu. Hindi ko inaasahan na ang anak niyang babae ay ganoon kagaling kumilos. Tunay na anak ng pamilyang Hu. Ang ganyang klaseng lalaki. Dapat talagang iwan. Hindi siya karapat-dapat kay Bibi Hu. Bibi, Huo, sinusuportahan ka namin. Sinusuportahan ka namin. Easy. Ho, hindi ba masyadong bigla ang pagpunta rito? Anong problema? Nakaway tayo sa Wanting Hotel. Pinagalitan ka ng may-ari, kasalanan ko yon. Wala kang matutuluyan, natural na sa amin katitira. Ang pagkikita kay Pangulong Ho. Ako na ang bahala. Umalis. Umalis kayong lahat. Si Wushuang. Bumalik ka para hanapin ang tatay mo, ha? Gusto kong makita ang tatay ko. Ang tatay mo ngayon, masama ang loob. Mas mabuti siguro na huwag mo siyang gambalain. Bumaba na naman ang stock ng kumpanya. Laging nababahala ang tatay mo sa mga problema ng kumpanya, pero ngayon, hindi yon ang pinakamalaking problema. Ang ibig mong sabihin, ang kuya ko. Siyempre, ang aming panganay na lalaki sa pamilyang Huo, si Huo Xiaofeng. Narinig ko kagabi, nakipag-agawan siya ng babae sa Yijin. Nakipagsuntukan pa. Nang marinig iyon ng tatay mo, hindi ba siya magagalit? Zeng Zeng. Sa tingin ko, huwag na lang ngayon. Bukas na lang kita. Ipakilala sa tatay ko. CJ, Tara, dadalhin kita muna sa kuwarto. Yamang nakapasok ka na sa pamilyang Huo. ang pagkikita kay Pangulong Ho ay hindi maiiwasan. Ikaf si Kizeng. Nilapitan mo ang anak ko. Anong layunin mo? Tatay. Tama si Pangulong Ho. Mayroon talaga akong layunin. Wushuang, bata ka pa. Di mo pa masyadong kilala ang mga tao. Ong Tati Montag. Hawak niya ang ekonomiya ng Hilagang Lalawigan. Maraming nakatingin dito. Sa panahong ito, may mga taong may masamang hangarin na gustong makapasok sa pamilya Hu para gumulo. Naniniwala akong hindi ganoon si Kisheng. Tay, hinanap ka ni Kisheng para humingi ng tulong sa pag-imbestiga. Kay Jigu, si Gu Chenyuan, sa pagkawala niya. Gu Chen Guvan. Tama. Nakatanggap ako ng utang na loob sa pamilya Gu. Narito ako ngayon para humingi ng tulong sa Pangulo Ho. Komplikado ang kaso ni Gu Chen Yuan. Bakit kita tutulungan? Ako, Tama na. Dahil ipinagtanggol mo si Wushuang ngayon, hindi ko na pag-usapan ang paglapit mo sa pamilya Hu. Umalis ka na bukas. Pangulo Ho. Zheng Tseng. Hulinan gayon. Ang usapin mo, bubulay-bulayin ko bukas kung paano matutulungan. CJ, Huwag kang mag-alala, pinadala ko na si Hu Qiang para magtanong-tanong. CJ,
Bini-bini. Nakuha ko na ang lahat ng impormasyon. Bilis, sabihin mo. Yang SI Gu Yifan, ngayon ay nasa Jingchen Financial Group. Bilang Vice President. Jingchen Financial Group? Yun ang pinakamalaking financial group sa kabisera. Hindi ko akalain na yung pasaway na batang yun ay naging vice president na ngayon. Lumalaki naman talaga ang tao. Zheng Sheng. Ang galing ng childhood friend mo. Galing. Noong bata, hinahabol-habol ko yan. Tumakbo sa kalsada. Nakakayinggit, may childhood friend kang napakalapit sa'yo. Mula probinsya papunta sa Hilagang Lalawigan, dahil din sa kanya. Siguradong magkakatuluyan kayo balang araw. Di ba? 7 taon na. Baka naman. Nakalimutan na niya ang pangako namin noon. Baka may iba na. Sa tabi niya ngayon. Binibini ki, nalaman ka urin. Napaparating na si Vice President Gu sa Hilagang Lalawigan. Ano? Paparating si Guifan sa Hilagang Lalawigan. Mukhang sa mga nagdaang taon, pinagsikapan niya. Para mailigtas din ang pamilya Gu. Zheng Sheng, huwag kang mag-alala. Bukas, susubukan kong makiusap sa tatay ko. At saka darating si Guifan sa North Province tungkol sa mga bagay ng pamilya ko. Tiyak na hindi magpapabaya ang tatay ko. Esan? CJ? Miss Gu, pwede mo bang alamin para sa akin? Kung nasaan ang lola ng pamilya Gu? Walang problema. Salamat. Aling Wu. Natatakot lang ako baka magkaroon ng problema. At yung babeng kina yun. Para sa pamilya Gu siya pumunta, kailangan nating mag-ingat, ginang. Ang pamilya Gu ay kinain ng tiyuhin ni Bossang. At kayo at ni Bossang ang nagplano para mapasok siya sa bilangguan. Kung malaman yon ng batang babaeng kina yon, baka makasama sa inyo. Isang batang babae lang yon, anong magagawa niya? Kapag nakahanap ako ng pagkakataon at kasama si Abiao, gibayin natin ang pamilya Hu. Para magkasama na kami magpakailanman. Opo. Pero tama ka rin, Aling Wu. Imbestigahan Montag nga. Ano ang koneksyon ni Ki sa pamilya Gu? Para lang makita si Chairman Huo, ang gulo-gulo niya. Opo. Bukas, magpapadala ako ng tao para imbestigahan. Zeng Zeng. 7 taon na. Kumusta ka na ngayon? Ikakasal ka na ba? Sabing lola ko, paglaki natin. Ipakakasal ka sa akin para maging asawa ko. Anong sinasabi mo? Huwag mo akong saktan. Hindi ko sinabi yon, lola ko ang nagsabi. Sinong nagsasabing pakakasalan ka? Kailangan ko pang umuwi para alagaan si lolo. Zheng Zheng, pumayag ka na. Ikaw lang ang gusto ko. Paglaki natin, pag naging matagumpay ka na. Pumapayag ako na pakasalan ka. Totoo. Nahihirapan ang pamilya Gu. Dumating ako sa lungsod ng Imperial upang makahanap ng isang relasyon, ngunit wala akong pagpipilian, ngunit upang kunin ang post ng Vice President. Sana'y mahanap na agad ang papalit sa akin. Para makabalik ako at buhayin muli ang pamilya Gu. At saka, pakasalan ka. Narinig ka o kahapon. Na tinulungan mo si Wushuang na kanselahin ang kasal. Opo, lola. Kung ganon, dapat kaming magpasalamat ng pamilya Huo sa'yo. Lola, hindi ako dapat, Zing. Kung dapat bigyan ng gantimpala, bigyan. Kung dapat parusahan. Ang pamilya namin. Ay hindi naman walang pusong lugar. Tama po si nanay. Mamaya, papatawagan ko ang accounting. Para maglipat ng 2 milyon kay GNG Ki. Lola, Chairman Ho, hindi pera ang habol ko. Alam ko, gusto mong imbestigahan ang kaso ni Gu Chengyuan. Pero malalim ang ugat ng kasong ito. At 2 taon na ang nakalipas. Dapat mong malaman, hindi ito bagay na. Ayaw mong lutasin. Basta malutas ang problema ng pamilya Gu, anumang kondisyon. Ay papayagan ko. Matapang ka pala. Narinig kong kahapon. Ay napasunod mo pa si Suheyan. Magaling ka siguro. Bakit hindi ka nalang tumira sa tabi ni Xiaofeng, maging bodyguard niya? Ha? Lola, si Zheng Sheng ay isang dalaga. Paano siya magiging bodyguard ni Kuya? Medyo hindi nga tama. Pakusapan si Xiaofeng, nasaan na ba ang lokolokong, tu? Chairman Huo, nagtangkang lumabas sa peder ang binata kagabi. Talagang suwail na anak. Chairman Huo, huwag magalit. Paano ako hindi magagalit? Lahat ng puwersa nakatutok, at isa lang ang anak ng pamilya Huo. Tapos ganyan pa ang ugali. Sa tingin ko, masisira ang pamilya Huo sa kamay niya. Chairman Hua, nakalimutan mo, may buntis pa dito. Kung lalaki ang magiging anak ko, wala nang problema sa tagapagmana ng pamilya Huo. Anong magandang bagay ang maibibigay mo?
Para sa akin, hayaan na lang si Kizeng na manatili sa tabi ni Xiaofeng. Kahit hindi siya bodyguard. Makokontrol niya ito, di IBA. Pero, Lola, baka hindi ko po ito kayang tanggapin. Isang batang galing probinsya, pinapayagang maging bodyguard ng binata. Malaking karangalan na yan, ayaw mo pa? Hanggat hindi nalulutas ang problema ng pamilya Gu, hindi muna pag-uusapan ang iba. Lola, huwag niyo namang pilitin si Zhengzheng. May kasintahan na siya. Hindi na tama na maging bodyguard pa ni kuya. Sige na. Palarong-palaro si Xiaofeng, ayaw niyang humawak ng kumpanya. Kung mapapasunod mo siyang panagutan ang grupo ng Huo. Ako ang bahala, tutulungan ka naming lutasin ang problema ng pamilya Gu. Talaga? Huwag kang mag-aksaya agad. Ayaw magtrabaho ni Xiaofeng. Isang batang galing probinsya, paano mo siya mapapasunod? Huwag kang mag-alala, Madam Ho, may paraan ako. Zhengzheng, ang kapatid ko, laging nahuhumaling sa mang-awit sa bar na Night Ember, si Mimi. Sabi pa niya, siya lang ang pakakasalan niya. Araw-araw nasa bar siya dahil sa kanya. Huwag mo siyang bastusin, kung hindi, siguradong. Hindi ka niya papansinin. Siya si Mimi. Salamat. May. Agabi, sa pintuan ng kwarto mo. Siyempre, tulog na ako noon. Kahapon, bigla kang umalis. Akala ko, hindi ka na babalik. Paano naman ako hindi babalik? Ang pamilya Huo ay hindi tahanan ko. Ikaw lang ang tahanan ko. Ikaf lang. Ang nakakaintindi sa akin. Yung Master Huo, akyat pa ako sa entablado. Maghahanda muna ako. Bababa ulit ako para sa'yo. Sige. Bumalik ka agad, dadalhin kita kumain mamaya. Mukhang tunay nga ang pag-ibig ni Yang Master Ho kay Mimi. Kaya baka pwede sa kanya magsimula. Para kumbinsihin niya si Yang Master Ho na umuwi at pamunuan ang kumpanya. Kuya Zhao. Baby, Boss Zhao, salamat sa suporta mo. Bobby, sino pa ba ang susuportahan ko kundi ikaw? Agabi sa akin, sabi mo gusto mo yung singsing. Ngayon. Kinuha ko na pa sa'yo mula sa apaador ng asawa ko. Boss Zhao, ang bait mo talaga sa akin. Ito pala ang tunay na pag-ibig ni Huo Xiaofeng. Akala ko pa naman, sa pamamagitan niya, mapapauwi ko si Hu Xiaofeng. Sa tingin ko ngayon, mas mabuti pang iligtas ko muna itong si Hu Xiaofeng, ang taang ito. Sumama ka sa akin. Ang kapatid ko ang nagpadala sa'yo, di ba? Binabalaan kita. Huwag kang makialam sa aming pamilya Huo. Hanggang kailan ka magpapakalugmok dito? Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ang kapatid ko kahapon. Pwede ka na magsalita ng ganyan. Kahit ang tatay ko, hindi ako mapagbawalan. Ikaf di akaya? Tama. Wala akong karapatan pang himasukan ka. Ang katulad mo, karapat dapat lang nalokohin. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, para kay Mimi, hindi ka na umuwi. Pero sa likod mo, niloloko ka niya. Karapat dapat kang lokohin. Huwag mong insultuhin si Mimi. Naku, wala ka ng pag-asa. Umalis ka na. Bitawan mo ako. Umalis ka. Bitawan mo ako. Halika rito. Bitawan mo ako. Sabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil babae ka, ay hindi kita kayang saktan. Kung mapapatuloy kang mag-istorbo sa akin, hindi kita papatawarin. Baliw. Honey, narinig ka o. Na inalagaan ka ng binata ng pamilya Hu. Saan naman ako alagaan ng lalaking yon? Naglalaro lang ako sa kanya.
Wala naman siyang pag-asa na magmana ng pamilya Hu. Hindi ko sasayangin ang kabataan ko. SA Kanya. Honey, alam mo namang ang pamilya namin ay nasa negosyo ng bangko. Marami kaming pera. Sumama ka na lang sa akin. Sisiguraduhin kong maginhawa ang buhay mo. Hi Opka. Kapag sumama ako sa'yo, hindi ba ako kakainin ng asawa mo? Matatakot ba siya? Kung papayag ka, pakakasalan kita ngayon din. Kahit anong dowry, ibibigay ko. Totu. Hindi ito Totu. Hindi ako maluloko ni Maymay. Tatanungin ko siya ng maayos. Maymay. Zenozia? Tang. Siyempre, kliyente niya. Hahuoshe. Pekingan Montag Muna ako. Pinilit niya ako. Kung hindi ako pumayag, papaluin ako ng amo ko. Maymay, paano Montag naman? Tumahimik ka. Kayong dalawa, isa'y may kapangyarihan, isa'y mayaman. Paano niyo maintindihan ang hirap naming naghahanap buhay? Mimi, huwag kang magalit. Kasalanan ka o lahat. Hindi dapat ako nagduda sa'yo. Si Hu Xiaofeng, mas malala pa kay Hu Bushuang sa pagiging love struck. Hay! Hu Xiaofeng, magising ka. Isang manloloko lang siya na nang-aagaw ng pera. Huwag ka nang magpaloko sa kanya. Tumahimik ka. Hindi ako lulukuhin ni Maymay. Si Lola ko ba ang nag-utos sa'yo na paghiwalayin kami? Magising ka na. Zinampal Montag ako? Ang tatay ko ang nagpapatakbo ng Hu Group. Ano naman? Kung magpapatuloy kang mawalang hiya. Sa palagay mo, kikilalanin ka pa ba ni Chairman Hu? Ikaf, Hushau. Ayos ka lang ba? okay lang. Kinagat lang ako ng isang asong gala. Sabi mo aso ako. Zeno ka? Ano ang kinalaman mo sa relasyon namin ni Huo Xiao? O ikaw ba ang napiling fiance ni Huo Xiao para sa kanya? Hindi ko siya pakakasalan. Kung hindi ka fiance ni Huo Xiao, lumayo ka sa kanya. Hindi para sa'yo ang tulad ni Huo Xiao, probinsyano. Maymay, sabi Montag dati laro-laro lang kayo ni Huoshe. Gumastos ako ng milyon sa'yo. Hindi pwede. Na hanggang ngayon magkasama pa rin kayo. Hoy, Zhao. Kulang pa ba ang suntok kahapon? Mang-agaw ka ng babae sa akin? Ako si Huo Xiao. Para lang sa isang babae na to. Nawalan ka na ng hiya sa pamilya Hu. Akala mo wala akong galit? Ayaw mong makinig sa mabuting usapan. Kaya sa pilitan na lang. Hushau. Probinsyanang to, ang lakas ng loob. Umalis ka na. Kung hindi, babarilin kita. Matagal na akong hindi nakakasapak ng ganito. Mula nang hiwalayan ako ni Guifan. Ikaw ang unang babarilin ko. Ano? Na-realize mo na? Hindi ako naniniwalang niloloko ako ni Mimi. Sa buong mundo, bukod sa nanay ko, si Mimi lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kulang pa ba ang bugbog? Papala es ayo. Kung hawakan mo ulit siya, babarilin talaga kita. Huo Xiao, anak ka ng pamilya Hu. Paano kanya nagawang saktan? Teka. Tatawagin ko si boss ang paradakpin, tong babae, at ipagbili sa ibang bansa. Mimi, nangako ka sa akin na lalabas tayo ngayong gabi. Huwag kang sumira ng pangako. Hoy, Zhao. Kung lalapit ka pa kay Mimi, papatayin kita. Ang... Hua Xiaofeng. Ikaf na naman? Ikaf. Hindi ka welcome sa Yijin. Lumabas ka. Ayoko naman dito sa lugar mong to, Tara. Sufalo. Ayoko. Ayoko. Lumabas ka. Sabi ka o wag kang makialam. Hu Xiaofeng. Alam mong ginagatasan ka lang ng pera ni Mimi. Dinaya ko lang ang nararamdaman mo. Bakit parang wala kang alam? Ano nang hindi mo alam? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nakita mo na sa loob, di ako naniniwala. Ganyan ka ba talaga kay Mimi? Oo. Hindi ka o siya ganyan kamahal. Alam ka o talaga. Si Mimi, pinadala ni Suling para akitin ako. Para malulong ako sa bisyo at babae. At maputsakin ang tatay ko. Kung alam mo, bakit ka pumasok sa bitag niya? Sabi ka una. Huwag kang makialam sa buhay ko. Hindi pwede. Kailangan mong bumalik sa Ho para magmana. Kung hindi, hindi ako tutulungan ni Lola Ho sa kaso ng Gyu. Ano NG sabi ka o? Sa pamilya Huo, si Wushuang lang. Lahat sila may plano sa akin. Lola Ho ay lola mo. Paano siya magpaplano? Para sa ikabubuti mo iyon ni Lola. Gusto ni Lola na magtagumpay ako.
Gusto ng tatay na tumulong ako sa problema niya. At si Zuling. Gusto niya akong mamatay. Kaya ako kay Maymay. Kahit niloloko niya ako. Seryoso siyang magsinungaling. Noon, si Guifan kulang sa pagmamahal. Kaya siya naging pasaway. Mukhang si Hu Xiaofeng may pag-asa pa. Anong silbi ng pagpapabaya? Kaya mo namang magpakitang gilas, di ba? Madaling sabihin. Hindi naman ako, di nagsumikap. Nandiyan si Zuling. Walang saysay lahat ng pagsisikap. Ang concerned mo sa akin. Baka gusto montag ako? Sige, sumama ka sa Gyu, alis na. Galing mo talaga, Miss Ki, nadala mo na si Ginoo. Di naman pwedeng libre lang sa Hu. Meron talagang may masamang hangarin. Gustong umakyat sa kama ni Ginoo, no? Sakin mo idirekta. Huwag isali ang iba. Palagi siyang kasunod mo. Parang hindi naman iba. Ginawa ko lang ang utos ni Presidente at Lola Hu. Kung may problema ka, sa kanila ka magreklamo. Bakit ako ang pinag-iinitan? Ikaf. Hinampas Montag ako. Hinampas na nga. Kailangan ko pa bang magpaalam? Red Ho, huwag niyo na pong subukan ang mga pakanan niyo sa akin. Wala akong oras. Humarap KPASA, Kin? Pagbalik ni Chairman Ho, paalisin kita sa pamilya Ho. Magbigay ka ng puwang, huwag mong itulak hanggang dulo. Ikaw ang paalisin sa pamilya Hu. Ikaf. Miss Ki, alis na tayo. Tara, Miss Ki, yung hinanap niyo kay Miss namin. Si Lola Gu, may balita na. talaga? Dalhin mo ako. Lola. Ako si Zeng Zeng. Lola, Zhengzheng nga. Lola, nangyari ang trahedya sa pamilya Gu. Bakit hindi ka nagsugo para hanapin ako? Noong maayos pa ang pamilya Gu. Gusto kong palagi kang nasa tabi ko. Pero ngayong naghirap na ang pamilya Go, paano kita isasama sa hirap? Lola. Bakit ganito? Lola, bakit ang hina ng katawan mo? Wala pang nag-aalaga. Lang ako. Makita ka lang. Gumagaling na ko. Zhengzheng. Kakakonsulta lang sa doktor, ang kalagayan ni Lola Go ay hindi maganda. Naubos na ang buhay. Hindi impossible. Kailangan kong maghanap ng bibili ng gamot. Dali. Siege, anong gamit? Bilhin mo ang nakalista rito. Ako na, mabilis akong magmaniho. Hoy. Dalian mo. Akala mo ba probinsya lang ang Bisheng? Kulang ang 200 pambili ng gamot. Sheng Sheng, huwag mong intindihin. Matigas lang ang bibig ng kuya ko pero mabait naman. Zhengzheng. Lola. Zhengzheng. Sie Fan. Buhay PABA? Lola. Huwag kang mag-alala, buhay na buhay si Ifan. Malapit na siyang bumalik para dalawin ka. Toto. Pag gumaling ka na, babalik na siya. Zhengzheng. May dokumento ako, itago mo ito. Pag nakita mo si Yifan, ibigay mo sa kanya, baka sakaling. Makatulong ito sa problema ng pamilya nating Gu. Ito ay...
Ito ang ebidensya na inakusahan ng walang basehan ang pamilya Gu. Talagang ang pamilya Zhang sa East Province ang may gawa nito. Ito ay... Ibinigay ito sa akin ni Chen Yuan nang siya'y arestuhin. Noon, naisip ko bata pa si Yifan kaya hindi ko ibinigay. Pero hindi ko inasahan na pupunta siya sa North City nang walang paalam. Mabuti. Sa ebidensyang ito, may pag-asa ng maipagtanggol ang pamilya Gu. Ah, Nabili ko na ang gamot, binibini, kukulo na ako ng tubig. Maghahanda na ako para sa pag-inom ng gamot. Salamat. Lola, napakalagkit ng hangin sa kwartong ito. Hindi maganda sa iyong pagpapagaling. Upahan kita ng ibang bahay. naku, anong upahan? Isama mo na lang si Lola Gu sa bahay ng pamilya Hu. Marami namang bakanteng kwarto sa amin. Hindi pwede. Hindi pa ako pinagkakatiwalaan ni Iho, baka kami. Makasagabal pa sa iyo. Naku, anong kinakatakot mo? Sabi nga ni Lola. Bodyguard ka na lang ni Kuya. Binibini ho, hindi ako sang-ayon dyan. Ano? Bodyguard ko ang demonyong ito? Ayaf ka o. Ayaf ka o. Ikaf gusto, si Zhengzheng ayaf pian ka. Ang ibig kong sabihin, kunwari bodyguard mo si Zheng Sheng para mapigilan ka. Para siya at si Lola Gu ay makapamuhay ng maayos. SA Bahay Montag. Binibini ho. Kung malaman ito ni Iho, ako at si Lola ay mapapaalis. Huwag kang mag-alala. Ako lang ang nakatira sa bahay namin. Wala namang pakialam ang tatay ko kung madagdagan kami. Naku, huwag kang umayaw. Desisyon na ito. Dahan-dahan. Lola, kakainom mo lang ng gamot. Matulog ka muna ng mahimbing. Ay, Halika, aalalayan kita. Tara na. Zheng Sheng, kahit may ebidensya ka na. Malakas ang Zhang family sa East Province, kahit ang aming Hu family. Hindi namin sila kayang talunin. Paano mo matutulungan ang Gu family? Kaya patumbahin natin sila. Nababaliw ka na. Ano? Si Hu Xiaofeng, sumama talaga sa babaeng yan. Sa kanyang villa. Napa-underestimate kayo si Yang Yan. Yung probinsyana. Mukhang. Kailangan nang alisin niyang babae. Kuya, huwag ka nang magtago sa mga susunod na araw. Baka mapaalis si Zheng Sheng ni Grandma at Daddy. Ano NG kinal aman ka o don? Sinira niya yung mukha ko. Tapos ako pa ang mag-alaga sa kanya? Kanina, sinabi ni Wushuang, malakas ang Zhang family sa East Province. Inaalis nila lahat ng kalaban. Di ka ba natatakot na baka? Makisawsaw sila sa Hu group. Anong magagawa ko? Isang playboy lang? Kung imbestigahan natin sila, hindi lang sila matatumba. Malilinis din ang pangalan ni Ginoong Gu. At mapapakita mo ang kakayahan mo. Magtutulungan tayo. Di mo ba naisip? Napaka-convincing deal to. Nalaman ko, may koneksyon si Suling kay Sangbiao. At, taga East Province din si Suling. Sinabi mo baka si Suling ang insider ng Zhang family. Ito. Miski, may nag-iwan ng sulat sa pinto. Tumakbo na lang. Para essay, yo 2. Sulat. Huo Kiang, nakita Montag konseno. Hindi. May nag-imbita sa akin. Huwag ka nang pumunta. Baka bitak, yan. Tulad nung kay Suling. Alam ng kalaban ang plano mo. Malinaw, kilala ka niya. At ganito ang paraan niya. Nakakapaktaka. Ayos. Natututo ka na. Wushuang. Alagaan mo si Lola. Pupunta ako sa labas ng lungsod. Makisa ka lang. Paano kung? Tao man yan o multo, haharapin ko. Pupuntahan ko siya. Tama nga, masasamang loob ang mga ito.
Madali lang pala siyang makatulog. Hindi naman kailangang magsama-sama pa kaming magkakapatid. Sinabi sa taas, matigas ang ulo ng babaeng ito. Mas mabuting mag-ingat. Boss, itong batang babae. Napakaganda. Sayang naman kung papatayin lang. Baka, pwedeng samantalahin muna ng mga brod? Ang dami mong alam. Bilisan Montag. Huwag mong patagalin ang trabaho. Oo. Ikaw, hindi ka nakatulog? Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo? Kahit patayin mo kami, hindi ka masita. Ganoon ba? Sasabihin mo o hindi? Kung hindi, papatayin kita. Si Jisoo ng pamilyang Hu. Boss, huwag. Mamamatay tayong lahat kung sasabihin. Ifan, Zeng Zeng. ang galing mo pala, may pinagbago ka na. Paano ako makakabalik para makita ka? Salamat kay Enye, Hu at kay Hu sa pag-ampon sa aking lola. Ay, huwag na. Iniligtas ni Zheng Sheng ang buhay ko at ng kapatid ko. Maliit na bagay lang iyon. Zheng Zheng, Sigu Yifan Ba Ito? Na, Zeng Zeng, bakit nasa pribadong bahay ni Hu ka? At hindi kay Enye, Hu. Ito. Dahil si Kizeng ngayon ay aking pribadong bodyguard. Ano? Zeng Zeng, nangako ka sa akin noon. Paano siya naging? Yung personal bodyguard. Ay, Ifan, huwag kang mag-alala. Ito ang bagay na ito. Mahaba ang kwento. Ha? Hu. Si Zeng Zeng ay aking kasintahan. Hindi na siya magiging yung personal na bodyguard. Salamat sa pag-aalala. Aalis na ako kasama ang aking lola at si Zeng Zeng. Ano sa tingin mo ang pamilyang Hu? Pwedeng kumasok at umalis ng basta-basta? Bagamat nahihirapan ang pamilyang Gu ngayon, kung sasaktan mo ako, pag-isipan mo muna kung kaya mo. Ay, Ifan, bakit parang bata ka pa rin? Napalaaway, hindi ba sinabi ko na ang bagay na ito? Ay, mahaba ang kwento. Kung gayon, sabihin mo ng maikli, Zeng Zeng. Alam mo, nitong mga nakaraang taon, sinusubukan kong maging karapat-dapat sa'yo. Ngayon, nasa krisis ang pamilya Gu. Kung iwan mo pa ako, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Ay, sige na. Bura. Ifan. Nakaratay pa sa kama si Lola, nakakulong pa si Presidente Gu. Paano mo nasabi ang ganyang kalokohan? Hay. Zeng Zeng. Bumalik ako para ibangon muli ang pamilya Gu. Para maibalik ito sa dati. Zeng Zeng. Huwag ka nang maging personal na bodyguard ni Young Master Hu, okay? Sige. Ay, kuya, tingnan mo, natakot mo siya. Tingnan Montag, Yang Itsura Montag, Vice President PA naman. Tumira lang ako sa compound ni Young Master Hu para hindi maghinala ang iba. Hindi talaga ako personal na bodyguard niya. Totoo. Alam nan. Dati, pinaghihinalaan namin na may kasabwat sa pamilya ni Chairman Gu, ang pamilya Zhang ng East Province, na may masamang balak kay Chairman Gu. Kamakailan, pinag-aya sa akin sa abandonadong pabrika sa East Suburb. Gusto akong patayin, lalong napatunayan ito. Pamilya Zhang ng East Province na naman. Nalaman kong may kinalaman din sila sa paninirang puri sa tatay ko noon. Mukhang malaki ang ambisyon ng pamilyang Zhang na ito. Ito ang ibinigay sa akin ni Lola. Ebidensya ng paninirang puri ng pamilya Zhang ng East Province sa pamilya Gu. Sa tingin ko, dahil sa mga ebidensyang ito, kaya na-frame si Presidente Gu. Kukunin ko ito para iligtas ang tatay ko. Hoy, para maiwasang magwala sila sa distrasyon. Kailangan nating humingi ng tulong kay Chairman Ho para protektahan si Presidente Gu. Ay, kuya, magsalita ka naman. Anong sasabihin ko? Hindi naman ako gusto ng tatay. Tapos babalik ako para magsalita? Zazabunin lang ako ulit. Hindi. Dati, mataas ang pangarap sa iyo ni Chairman Ho. Lagi kanyang sinisigawan. Dahil tamad ka at walang ambisyon. Kuya, pumayag ka lang na magtrabaho sa kumpanya. Matutuwa ang tatay. Papayag na siya sa lahat. Akala mo tang iaayaf ka o? Kung papayagan ka ako, gagawan ka ni Suling na masama, pati si Lola. Ano? Ibig mong sabihin,
Noong bigla kang naging bulakbol dahil yon kay Suling. Inisip niyang gagawa ka ng masama sa kanya, nalaman ng tatay mo. Ginamit niya ang buhay ni Miss Ho at Lola Ho para takutin ka. Siyempre. At si Mimi, pinadala rin niya. Para bantayan ako. Kapag nawala ako sa paningin ni Mimi, mapanganib ang buhay ni na Wushuang at Lola. Nagkaroon ako ng tatay na laging nag-isip tungkol sa pag-ibig. Anong magagawa ko? Kuya. Malinaw na ang sitwasyon ngayon. Ang kalaban nating dalawa, si Suling. At ang pamilya Zhang mula sa East Province sa likod niya. Miss, young master, handa na ang tanghalian. Zheng Sheng, kumain tayo habang nag-usap, halika. Ako na. Salamat. Zheng Sheng, tikman mo kung paano magluto. Ang aming chef dito sa Hu family. Alainan. Sandali. Ang sabaw na ito. May lason. MRS, kumusta na ang ginawa? Huwag kayong mag-alala, MRS. Isang buong pakete ang nilagay ko, walang kulay at amoy, siguradong. Mamatay silang walang nakakaalam. Akala ko malakas ang buhay ng batang yon. 4 na tao, hindi siya namatay, at nahuli pa niya ng buhay. MRS, yung mga nahuli, ipinadala na sa loob ni Jigu. Paano kung may masabi sila? Paano na kay Chairman Ho? Huwag nating bigyan ng pagkakataon. Patayin na lahat. Oo. Zheng, may napansin ka ba? Sa mangkok ng sabaw na ito, may malakas na lason na walang kulay at amoy. Nilason. Lumaki ako sa probinsya. Para makatipid, madalas akong pumupunta sa bundok para mamitas ng halamang gamot. Kahit kapag may sakit ang pamilya, ako mismo ang naghahanap at naghahanda ng gamot para sa kanila. Sa amoy pa lang, alam ko na kung anong halamang gamot ito. Sino ang may lakas ng loob na maglason sa sabaw dito sa Ho family? Ginawa ito. Para. Patayin ako at si kuya ng sabay. Sino sa Hu family ang may ganitong lakas ng loob? Suling. Hindi tayo pwedeng umupo lang at maghintay. Bigyan ng pagkakataon si Suling at ang pamilya Zhang mula sa East Province. Napatayin tayo. Ngayon, kailangan nating personal na kausapin si Chairman Ho. Pero naniniwala ang tatay ko kay Suling. Hindi siya makikinig sa atin. Hindi ba't nanumpa rin si Young Master Ho kay Mimi dati? Pero nakita pa rin niyang nakikipag-flirt ito sa ibang lalaki. Ibig mong sabihin, plano ito. Ano ang sinasabi mo, Jack? Ayaw sabihin ng security bureau kung saan nakakulong si Guifan. Hindi karaniwan ang kanyang identidad sa kanyang utos. Hindi pinansin ng security bureau ang pamilya Ho. Zigu. Baka anak siya ni Guchen Gyuvan. Et Zaka. Narinig ko kay Hokyang na nakuha ni Nikki Zheng mula sa mga lalaking iyon, na ang pamilya Zhang ang nag-utos na patayin siya. Hindi pwede. Kailangan natin ng tulong ni Biao. Inay Wu, ihanda ang kotse. Siege. Sa tulong ni Hu, Xiaofeng na parang punong nagbibigay pera. Ang kita NG Night Embas ay tatas lang. Pero na makipag-flirt si Mimi kay Boss Zhao. Nagalit si Huo. Baka hindi na siya bumalik. SA Night Embers. Hindi siya maglalakas loob. Marami tayong paraan para ubusin ang pamilya Huo. Biao. Lumabas kayong lahat. Ling. Bakit ka nandito? Namimiss Montag ako? Mag-text ka lang, mag-book ako ng kwarto para sa atin. Anong oras na? Bakit ganyan pa rin ang iniisip mo? Anong nangyari? Nahuli ang mga ipinadala kong pumatay kay Kizeng. Et Zaka. Babalik na si Chairman Ho. Natatakot ako. Baka magbago ang sitwasyon. Anong balita kina Hu Xiaofeng at sa babaeng iyon? Bago ako umalis, pinalagyan ko na ng malakas na lason. Ang sabaw nila, sa oras na ito, dapat patay na sila sa lason. Ang Tangga Montag. Sa bahay ng Huo ka gumawa? Hindi ba malalaman ni Chairman Huo? Kapag nalaman niya, malalaman din niya ang tungkol sa akin. Kung mangyari iyon, hindi lang ang plano ng tiyuhin ko. Ang masisira, pati tayo ay maaring hindi makalabas ng North Province ng buhay. Alam ni Suling na pinaghihinalaan nating may kasabwat sa pamilya Ho. Kaya pumunta siya sa Night Embers. Ngayon, hintayin lang natin ang pagdating ni Chairman Ho para makita niya ang relasyon nila. Para magalit. Nang todo si Chairman Huo kay Suling. Pagkatapos, walang hadlang sa pagtatanong natin sa kanya.
Miss, yung master, ikinakalat ko na ang balita. Na nakikipagkita si Suling sa ibang lalaki. Sabi nila, galit na galit si Chairman Huo. Ngayon, dala-dala ang mga butiguan. Paparating na siya. Ano PA ang hinihintay natin? Tara, pasok na tayo at hulihin sila sa akto. Hindi pa tamang oras. Hindi natin dapat bigyan si Suling ng pagkakataong magdahilan. Kailangan natin siya eh. Ganap na ibagsak. Nasa daan na si Chairman Ho. Bakit pa tayo mag-aksaya ng effort? Bakit pa natin kailangan maglagay ng gamot? Kung hindi makikita mismo ni Chairman Ho, Na sila'y naglalagablab sa loob. Paano siya magiging determinado na alisin si Suling, di ba? bakit ako ang pupunta? Ako ay isang marangal na tao. Masisira ang imahe ko kung gagawin ko yan. Anong imahe? Kilala tayong tatlo ng lahat dito. Ikaw ang bagong mukha sa North Province. Ikaw ang dapat pumunta. Sige, susunod ako sa'yo. Mula pagkabata, lagi akong sumusunod sa'yo. Alam kong hindi mo ako ipapahamak. Bawal pumasok ang mga hindi taga rito. Mga kuya, ito po ang alak mula sa boss. Pakisuyo na lang po na ipasok. Anong tinitingnan-tingnan? Umalis ka na. Boss, ang alak ninyo po. Huwag ka nang magalit, mahal. Kanina lang, nakpanik ako. Uminom ka muna ng alak para kumalma. Pagkatapos, mag-isip ako ng paan. Kailangan mong bumalik sa Hu family. Bago pa makabalik si Chairman Huo, buksan mo ang kanyang safe. Buksan ang safe? Hindi na tayo makakapagtago sa North Province. Bago tayo umalis, huwag nating palampasin ang Hu family. May narinig akong isang lubhang sikretong proyekto ang Hu family kamakailan. Nasa safe sa kanyang studio. Kunin mo ang proyekto at tayo'y magtatanan. Saj, susunod ako sa'yo. Bakit ang hilo-hilo ka o? Abyaw. Matagal na tayong hindi nagkita. Namiss mo ba ako? Siyempre, namimiss kita. Nananaginip pa nga ako sa'yo. Zeng, Zeng, halika rito. Dumating na ang tatay ko. Pasok, hulihin ang magsing iro. Kuya, Zeng, tara, tingnan din natin. Bakit nandito si Chairman Huo? Sabihan agad ang boss. Magbibigay ka ng babala? Gusto mo bang mawalan ng lugar sa North Province? Mawalan ng lugar. Aking mga giliw, kayong dalawang giliw. Nakakamali ka, Chairman Huo. Hindi kita tinalikuran. Iking gilif. Noon, hindi ko inintindi ang may sakit kong asawa. Ipinilit kitang dalhin sa Hu family. Dahil sa matinding galit, namatay ang ina ni Xiaofeng. Ang anak kong lalaki, ang anak kong babae. Mula noon ay lumayo sa akin. Ganito ka ba tumumbas es akin? Nagmamana rin ba ito ng pagiging lovesick? Siya lahat, pinilit niya ako. Manong Huo, maniwala ka sa akin. Aling, ikaf talaga? Tama na, sa harap ko pa. Nagpapasahan pa kayo? Ekala nayo ba tenga eko? Manong Huo, patawarin mo na ako ngayon. Hindi na ako ulit. Binigyan mo ako ng sungay. Sisipain kita. Manong Ho, hindi pa oras para magalit. Tatay, nalaman namin na nakipagsabwatan silang dalawa sa pamilya sa hangang silangang lalawigan. Gusto nilang lamunin ang pamilya Huo ng hilagang lalawigan. Ano? Tatay, ito ang salaysay ng mga salarin. Pati na rin ang salaysay ni Suling. Talaga palang espiya siya ng pamilya sa hang na ipinadala sa tabi ko. Para sa negosyo. Bulag pala ako nitong mga nakaraang taon. Manong Ho, hindi pa huli ang lahat para makilala mo ang tunay niyang pagkatao. Binibining Ki, kung hindi ka pa pumunta sa amin.
Hindi ko mahuhuli ang masamang balak nitong ahas na babae. Ikaw ang nagligtas sa aming pamilya, Huo. Walang anuman, Manong Hu. Sabi ko na nga ba, may pakaya ko sa paglapit sa'yo. Huwag mo akong pasalamatan, basta. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ginoong Gu, pasok ka na. Ginoong Gyu. Tatay, Ginoong Gyu. Anak, Zeng Zeng. Manong Hu, ito. Isang batang babae ka. Naglakbay pa ng malayo mula sa Timog Lalawigan. Ipagtanggol ang pamilya Gu. Maliwanag na hindi ang pamilya Gu ng Timog ang nagbenta ng lihim ng kumpanya. Pumunta ako sa Timog at tiningnan ang record ng kaso. Marami talagang butas. Para hindi magduda. Isinama ko na si Ginoong Gu pabalik dito. Ganoon pala. Maraming salamat, Manong Hu. Ginoong Gu, swerte ang pamilya nyo sa isang babaeng tulad niya. Zeng Zeng. 7 taon na, hindi ko inakalang ililigtas mo ulit ako. Utang na loob ko sa pamilya Gu, hindi ko makakalimutan, Zeng Zeng. Swertihin ka rin naman, Ginoong Gu. Zeng Zeng, bakit Ginoong Gu pa rin ang tawag? Ha? Zeng Zeng, dapat tatay na ang tawag mo. Manong Huo, nakita kong ninakaw ni Ed Wu ang diamond necklace ni Suling at gusto nang umalis. Ava naman, Manong Huo. May sulat mula sa probinsya. Mabigat daw ang sakit ng anak ko. Gusto ko lang siyang makita. Kaya nagmamadali akong umuwi. Ito pong mga gamit. Regalo sa akin ni Aling. Hindi ito. Ang dote ba sa akin na iniwan ng nanay ko? Tita Wu. Gaano karaming masamang bagay ang ginawa mo para kay Su sa araw-araw. Kaya binigyan kanya ng ganito karaming gamit. Bala ako. Binibini, huwag mo akong pagbintangan. Pagbintangan? Matapang ka bang sabihin na noon? Nung lasing ako at pumasok sa kwarto ni Su, hindi ikaw ang nagpasok sa akin? Alam Montag na pala. Ano? Sinasabi mo na ang pangyayaring iyon ay pinlano ni Aling para kay Xiaofeng. Presidente Huo, si Suling ang nag-utos sa akin. Wala akong kinalaman diyan. Dahil sa bagay na ito, nagkamali ako sa sarili kong anak ng 2 taon. Nitong 2 taon, ayaw umuwi ni Xiaofeng, ayaw pa nga makipag-usap sa akin. Nasaktan ko ang kanyang puso. Kuya, ang dami mong tinis nitong mga taon. Wala yan, mas mabuti na akong magtiis kaysa gawan ng masama ang inyo ni Lola. Anak, pasensya na sayo. Tama na, huwag masyadong drama. Presidente Huo, ang mga kabataan ngayon ay mas may ideya at pananaw kaysa sa inaakala natin. Matatanda na tayo. Oras na para bitawan. At hayaan silang gumawa. Tama po ang sinabi niyo, Gigu. Lola. Umuwi muna kayo ni Papa sa Gu family. Hintayin niyo kami ni Ifan. Pagkatapos ng handaan para kay Hu Xiaofeng, babalik kami sa South Province para samahan ka. Susundin namin ang gusto ni Zeng Sheng. Pagdating sa Gu family, maghahanda na ako ng kasal. Pagbalik nyo, ikakasal na agad kayo. Lola. Zeng Zeng. Nahiya ka rin pala. Gu Ifan, gusto mo bang masaktan? Sige, late na, uwi na muna kami. Mama. Zeng Zeng, salamat kung hindi dahil sa'yo. Baka hindi ako nakauwi para iligtas si Papa at si Lola. Kailan ka pa naging ganyan ka-formal sa akin? Huwag kalimutan, may 2 single dito. Tama, kayo na lang magkasintahan. Kung kanyang kapya, agawin ka usi Zeng Zeng. Maging bodyguard ko. Hindi ko masasabi kung anong mangyayari. Hindi mo magagawa. Huwag mong kalimutan. Sa ilang araw, ako na ang magiging pinuno ng Hu family sa North Province. Hulaan mo kung magagawa ko. Ikaw. Kuya, si Gu Yifan ay malapit nang pumunta sa Nansheng para magpatuloy sa pamilya Gu. Sa kanyang kakayahan, hindi imposibleng mas maging magaling pa siya sa'yo sa hinaharap. Sa tingin ko, wala nang pag-asa na makidnap mo si Zeng Sheng sa kasal. Pagod na ako, hindi ko inakalang ang pagdalo sa isang handaan. Ay mas nakakapagod pa kaysa magtanim sa Key Village. Uminom ka ng tubig. Ayoko talagang gumalaw. Ayoko gumalaw. Eh di pakainin kita. Ha? Gu Yifan, ang lakas ng loob mo, hinahalikan mo ako. Ano na problema kung halikan ko ang asawa ko? Sino ng asawa mo?
Ngayon may lakas ka na para lumaban sa king. Paano kung hindi kita matalo? Paano tayo magkakaanak pagkatapos ng kasal? Ha? Ang tapang ni Zheng Sheng, kuya, dapat nakinig ka kay Lola noon. At kinuha mo na si Zheng Sheng. Hindi ka o kaya. Sa wakas, uuwi na tayo. Zen, pagkatapos ng kasal natin, baka ako ay hindi palaging makakasama sa'yo sa Nanjing. Saan ka pupunta? May mga problema ngayon sa Jinchen Financial Group sa kapital. Kailangan kong pumunta roon para ayusin ang sitwasyon. Yifan, sinusuportahan kita. Pero 7 taon tayong hindi nagkita, ngayon lang tayo nagkasama. Maghihiwalay na naman tayo. Sinong nagsabing maghihiwalay tayo? Ano to? Recommendation letter ito mula kay Chairman Hu. I-rekomenda niya ako sa kapital bilang personal bodyguard. Sasamahan kita pabalik sa kapital. Kailangan mo na naman akong bantayan. Gu Yifan, Palam, Lola. Zheng Sengjie, hintayin mo ako kapag may nagawa na ako. Babalik ako para hanapin ka. Alagaan mo ang sarili mo. Zen, sa wakas napakasalan na kita. tara na, ano nang iniisip mo? Ayan na. Lao Qi. Si Yifan at Zheng Sheng ay magpapakasal na. Ang aking mahal na apo, na minahal ko ng matagal. Ibibigay ko na sa pamilya Gu. Huwag niyo siyang pabayaan. Huwag kayong mag-alala, Jiki, ilang beses na kaming iniligtas ni Zheng Sheng. Siya ang naging tulong sa aming pamilya. Paano namin siya pababayaan? Lola, Ginoong Gu, tumawag si At Zheng Sheng. Lolo, na-miss mo ba ako? Ikakasal ka na. Bakit parang wala pa ring pagbabago? Lao Qi, hayaan mo akong magsalita. Zheng Sheng, ipinatawag namin ang lolo mo para makasama sa kasal ninyo ni Yifan bukas. Lola, ilagay mo sa speaker. Lola, tatay, lolo, nagpasya kaming Ifan na. Matapos ang kasal, nagpunta ako sa lungsod ng Imperial upang stabilize ang sitwasyon ni Jingshen. Zheng Tseng, Zazama ka rin? Gusto ko rin makatulong kay Yifan. Zheng Sheng, sinusuportahan ka ng lolo mo. Sinusuportahan ka namin lahat. Sinusuportahan ka namin. Talaga? Salamat, lolo. Sama-sama tayong maging mas mabuti. Ingat ka palagi at alagaan mo ang sarili mo.